Maliban sa madalas ay bitin, dahil sa ayaw gumastos ng aking boyfriend. Madalas lang kasi kaming maghintay ng tiempo sa kanilang bahay na mawalan ng tao maliban sa aming dalawa. Ay wala naman akong ibang problema. Bukod sa maalalahanin, mapagmahal na boyfriend at para akong nakakuha ng isang ama na magmamahal at mag-aalaga sa akin dahil sa laki ng agwat ng aming edad. 16 years old lamang ako noon at si Jomer naman ay 38 years old. Bagay na legal pa sa aming mga magulang ang aming relasyon. Hanggang sa makilala ko si Nomar dahil sa klase ng aking trabaho. Isa akong tender sa isang maliit na cellphone accessories sa kabilang subdivision sa aming lugar. At doon ay nakipagkilala sa akin si Nomar. Nakuha niya ang aking atensyon hanggang sa hindi lang ang aking atensyon ang nakuha ni Nomar. Nagawa rin niyang makuha ang bitin at madulas kong. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Dahil sa kahirapan ng buhay, tulad sa marami nating kababayan, isa rin ako sa hindi pinalad na makapagkolehiyo. Kaya naman para magkaroon ng silbi ay mas pinili ko ang maghanap buhay. At dahil wala pa sa tamang edad, dahil kakagraduate ko lang ng high school, nagtiyaga ako sa pagiging tendera ng kung anong maliit na tindahan sa aming lugar at sa ibang palengking malapit sa amin. Bago pa ako nakagraduate at magtrabaho bilang tendera, ay meron akong long time boyfriend at di hamak na mas matanda sa akin. At take note, legal kami sa aming mga magulang dahil magkapit-bahay lang kami. Oo, noong una ay medyo questionable ang aking pagsagot kay Jomer dahil 22 years lang naman ang aming pagitan. Para ko na nga siyang tatay dahil ganoon siya magmahal at mag-alaga sa akin. Maliban lang sa hindi pwedeng gawin ng tunay na tatay, ay nagagawa namin ni Jomer. Dahil si Jomer lang naman ang unang lalaki na pumitas ng aking inosente at murang-mura pang bulaklak. Tandang-tanda ko pa nga eh. Halos himatayin ako ng kanya akong angkinin. Halos tawagin ko rin ang lahat ng aking kilalang impaktito at impaktita sa sobrang sama ng pakiramdam. Pero ang naging bunga noon sa akin ay ang pagiging mahilig ko sa ganoong klase ng pikpak boom, talsik ang jutong. Yun nga lang, simula nang mapunit ang selyo ng aking sobra di kongkoy at sa mga panahong naging sanay na ako sa ganoon, ay saka naman madalas hindi ko magawa nang maayos ang aking gusto. Kumbaga sa trabaho ay hindi satisfying. Yun naman ay dahil sa may pagkakuripot ang aking majonda na boyfriend. Kaya nagtsatsaga kami sa paghihintay na mawalan ng tao sa bahay nila. Magkapit-bahay lang naman kami. Sinyasan na lang. Depende pa iyon kung may pasok siya sa trabaho o wala. Kaya ang hirap. Tapos nagkaroon pa rin ako ng trabaho sa palengke. Bukod doon, kapag nagbibingo kami sa letra ng N, ay hindi ka rin pwedeng umaring-king-king ng malakas. Bulungan pa nga eh. Tapos nakakawala pa ng focus, yun bang iniisip namin na baka biglang may dumating. Tapos kung minsan pa, si Jomer lang ang happy. Ako parang loser sa ML, bawi next time. At sa mga girls dyan, alam kong alam ninyo ang pakiramdam ng incomplete. Sakit, di ba? Nagpatuloy lang ang nakaw na sandali sa amin ng aking boyfriend na si Jomer. Hanggang sa mapapasok nga ako sa tindahan ng cellphone accessories. At doon ko na nga nakilala si Nomar. Makalipas ang ilang buwan ng aking pagtatrabaho. Nag-message siya sa akin matapos niyang mag-follow. At pakilala nga niya, siya raw si Nomar, yung huling nag-follow sa akin. Nagtanong ako kung anong kailangan niya, bakit siya nag-text. Sagot niya, mukha raw kasing malalim ang aking iniisip noong dumaan siya
at makita niya ako. Sagot ko naman, naiinip lang ako. Dagdag pa ni Nomar baka raw may itulong siya. Hindi na ako nag-reply dahil sa may kanya ng shop ang cellphone number na iyon. Pero ewan ko ba kung bakit sinave ko sa aking sariling cellphone ang number ni Nomar. At noong gabing mag-out ako ng alas 7 ng gabi, matapos kong ihatid ang aking boyfriend na si Jomer sa sakayan ng jeep, ay ako pa mismo ang nag-text kay Nomar kasama ng aking pangalan. Si Rosmar ito, yung tendera sa cellphone accessories. Ito ang sarili kong cellphone number. At doon ay muli na naman kaming nagpalitan ng message pero iba na ang aming topic. At noon ding gabing iyon ay naging mabilis ang kilos ni Nomar. Nag-aya siyang maggoto malapit sa gate ng subdivision kung saan si Nomar nakatira at kung saan naman ako nagtatrabaho. At dahil pinapayagan naman akong lumabas kahit gabi, naisip kong pumayag sa isang kondisyon. Yon ay kung papayag si Nomar na meron akong kasama. At okay lang naman kay Nomar ng aking sabihin. Sabi pa nga niya, kung may alam raw akong gotuhan sa lugar namin, kahit doon na lang para malapit sa amin. At matapos nga ang tagpong nilibre niya kami ng kapatid ko ng goto, ay naging madalas na ang aming palitan ng message hanggang sa pinagpupuyatan na namin ang isa't isa. Sa kabila ng hindi alam ni Nomar na meron akong boyfriend at yun ang hindi ko maipagtapat sa kanya. Naging madalas rin ang aya niya sa akin na kumain ng goto tuwing gabi. At nangyayari iyon sa tuwing nakaalis na ang aking boyfriend na si Jomar. Hanggang sa yayain ko si Nomar malapit sa bahay namin. Likod bahay dahil ayokong makita siya sa amin. Wala lang. Gusto ko lang siyang makakwentuhan pa ng matagal. Sarap kasi niyang kausap, hindi nakakaboring. At pasok sa aking panlasa ang kanyang mga joke. Dati nga hindi naman ako naglo-load pero pansin kong siya ang naging dahilan kung bakit lagi na rin akong may load. Kung minsan pa, kapag hindi ako nagre-reply, ay pinaloloadan niya ako. Hanggang sa magsabi na siya sa akin kung pwede raw ba siyang manligaw sa akin. At doon ay ipinagtapat ko na ang totoo na meron akong boyfriend. Kapitbahay ko lang, kaya sabi ko hindi ko siya maaya ng diretso sa bahay. Ang akala ko magiging katapusan na ng ending namin ni Nomar. Pero akalain kong sasabihin niyang love raw niya ako at willing siya na maging pangalawa. Iniba ko ang aming usapan para lang hindi mapatid ang aming pag-uusap. Pero deep inside ay kilig ang Lola Rosmar nyo. First time kong maka-encounter ng ganoong lalaki. May itsura din kasi akong babae kaya marami rin ang gustong manligaw sa akin. Pero kapag sinasabi ko naman na meron akong boyfriend, back out na agad sila. Kaya naman napabilib ako ni Nomar sa hindi malamang dahilan. Kahit alam kong pangit tingnan ang aking pakikipagkusloy kay Nomar sa kabila ng meron akong boyfriend, nang panahon na ito ay tila hindi ko nakikitang masama ang aking ginagawa. Hanggang sa isang gabi ay nagawa niya akong maisama sa bahay kung saan siya nakatira pero yun naman ay dumaan lang kami. Sabi kasi niya baka raw gusto kong makita kung saan ang eksaktong tinitirahan niya. Sa hindi mataong lugar pa nga kami dumaan at ni hindi man lang ako nag-alanganin o natakot na baka kung anong maisipan niyang gawin sa akin. Hanggang sa ang sumunod naming pagkikita after ko maghatid sa aking boyfriend sa sakayan ng jeep, ay nagawa ko na ang magpunta mismo sa bahay kung saan nakatira si Nomar. Inanyayahan kasi niya akong mag-dinner. Mabait si Nomar, masikaso, sweet. At kapag siya ang aking kasama, hindi ko naiisip na meron akong boyfriend at ibang lalaki ang aking kasama. Hanggang sa nasundan na ng nasundan ang pagdi-dinner ko sa bahay ni Nomar. At noong minsan nga, ay ako pa ang nagbigay ng isang lumalagotok na kispirin bilang pasasalamat. Hanggang sa paglipas ng araw, na parati akong naglilihim sa aking boyfriend na si Jomer.
tungkol sa aking pakikipagkita sa ibang lalaki, ay hindi ko napansing tuluyan na palang nakuha ni Nomar ang aking tiwala at umabot sa puntong nakuha na niya ang kalahati ng aking hasyenda at malaya niyang naikot at nasuyod ang magkatabing bundok at nagawa na rin ni Nomar na lumambitin doon na parang oranggutan. Pero hindi pa natapos doon ang aming pagtatago dahil lang sumunod na araw na aming sabay na pagdi-dinner mismo sa bahay kung saan nakatira si Nomar, ay nagawa niyang maibaba ang tarangkahan at pasukin ang daan patungo sa pinakapusod ng asyenda. Hinawi ang makapal na talahib upang matukoy ang tamang daan. At doon ay sabay naming tinapos ang duelo sa pagitan naming dalawa na animoy nagsasayaw ng tsa-tsa pagkat urong sulong ang kanyang paninibat. Kasabay ng mga huni ng mga kuliglig mula naman sa labas ng bahay ni Nomar na nanggagaling sa punong mangga. Aminado akong nakalimot na rin mula nang mag-araro si Nomar sa aking asyenda di Kulkog dahil doon walang kahit na sinong kawal. Ang nikatiting ay humadlang man lang. Hindi katulad sa bahay ni na Jomar, hindi ko alam kung makakatapos ba ako ng matiwasay o hindi. Iba si Nomar. Bukod sa tratong ipinakita niya sa akin ay nagustuhan ko ang paraan niya ng pagiging lalaki. Hanggang sa official ko nang ginawang boyfriend si Nomar. Hindi man raw niya makuha ng buo ang aking pagmamahal dahil pangalawa lang raw siya at nahuli siyang dumating, ay swerte pa rin niya. Dahil raw binigyan ko siya ng tsansa. At dahil sa oras na ibinibigay sa akin ni Nomar na hindi ko makita kay Jomar, umabot kami sa pagkakataong ako na mismo ang nagkukusang napunta sa kanyang bahay. Kung minsan nga kahit tanghaling tapat. Lalo na kung nakulangan ako sa sungka namin ni Jomar. At si Nomar ang kumukumpleto mapaumaga, tanghali, hapon man o gabi. Kahit sa ang sulok ng bahay, kahit nga ang lamesang monoblock ay kamuntikan pa naming masira ng doon, namin ganapin ang duelo. Umabot din kami ni Nomar ng ilang buwan at totoong labis akong nakalimot ng aking makilala si Nomar. At nang dahil doon talaga namang laspag ang aking inabot. Halos araw-arawin kasi namin ni Nomar. At syempre, hindi ko naman pwedeng pahindian si Jomar kapag gusto niya para hindi ako mahalata. Hindi ko nga alam kung bakit ganoon ang nangyari. Pwede naman sana akong mamili. Pero mas pinili ko pa rin na pagsabayin ang dalawa. Huli ko na rin kasi na-realize na walang ibang talo kundi ako. At ang totoo niyan, kaya ako nasabing minahal ko ng tunay si Nomar. Kaya hindi ako agad kumalas sa kanya, yun ay dahil nabuko na ako ni Jomar na meron akong ibang lalaki. Kulang na nga lang ay hindi siya magtrabaho para lang mabantayan ako. Dahil nakita niya ang aming convo na naglalaman ng boiling na eksena na mahahalatang nagkikita kami ni Nomar. Pero kahit ganoon ay hindi man lang nagalit sa akin si Jomar. Nagmamakaawa pa nga siya sa akin na huwag ko naman raw siyang lokohin. Pero humaipit yun sa akin. At kapag umaalis si Jomar para magtrabaho, ako mismo ang napunta kay Nomar. At ang naging dahilan kung bakit pinili ko si Jomar sa huli. Dahil si Nomar hindi na kontento sa akin. Kung ako dalawang lalaki ang aking pinagsasabay, si Nomar dalawang kaming babae na pinagsasabay.